Ibabase natin yan sa nangyari dito sa 2 Kings, sa chapter 4. Kasi you need to understand na yung finances mo, yung pera, finances mo, ay nakakaapekto sa pamilya mo. Okay? Merong mga tao na may problema sa pamilya kasi may problema sila sa finances. And vice versa as well. May mga tao na nagkakaroon ng problema sa finances kasi may problema sila sa pamilya. So itong dalawang to ay magkasama. At yan yung makikita nyo dito sa 2 Kings. Sabi dyan, 2 Kings chapter 4 sa verse 1. A certain woman, asan yung verse ko o mga nilalang? Pay attention. Nakikita ko kahit dito sa gilid ng mata ko. Please. May mga nanonood and they need to be in the same time. Pay attention. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons." Now, sa anong yan? Sa istoryang yan, ang daming mali. Ang daming mali sa istoryang yan. Kasi, tingnan nyo, itong babaeng to ay asawa ng isang propeta. Isang propeta na kilala ni Elisha. Okay? So, katrabaho ni Elisha. And then sinabi nung byuda na ngayon, sinabi nitong byuda kay Elisha na, kilala po ninyo yung asawa ko kasi magkasama kayo, diba? Yung asawa ko namatay na. Alam po ninyo, kilala nyo, diba? Namatay na. At alam ninyo na yung asawa ko, yung lingkod ng Diyos, may takot sa Diyos. Okay? Naglilingkod siya sa Diyos, may takot sa Diyos. So ngayon, yung mga creditor niya, mga pinagkautangan niya, ngayon dumating para singilin kami. Wala kaming pambayad, right? So ngayon, kukunin ng mga creditor yung dalawa naming anak para gawing alipin. Ang daming mali sa istoryang yan. Bakit? Let's put yung unang slide. Someone who truly serve and fear God will not set a bad example to their family. Sabi nung byuda, yung asawa ko po, na lingkod ng Diyos, kilala nyo, may takot sa Diyos, namatay. So ngayon, yung mga pinagkautangan niya parating at ngayon tagilid kami. Ngayon kami magbabayad ng utang niya, yung mga anak namin magiging alipin. Posible yun. Hindi ko kilala yung tao. Hindi naman nakasulat dyan, right? Hindi tayo pwedeng manghusga. But you just need to think. Kung yung tao ay totoong naglilingkod sa Diyos, totoong may takot sa Diyos, itong taong to dapat maingat sa mga desisyon niya. Kasi hindi siya magbibigay ng bad example sa pamilya niya. And ito ay isang lesson na dapat niyong itabi sa loob ninyo. Walang kwenta yung pagpunta niyo sa church, yung pagsabi niyong praise the Lord, kung ang example mo pangit. Sometimes, ang binibigay ninyong example sa pamilya niyo pangit. Tulad nitong propetang to. Nung namatay siya, ang pinamana niya sa pamilya niya, utang. Sinabi natin sa inyo, sino man, sabi sa Biblia, sa Proverbs 22, na sino man daw yung umutang ay ano daw? Alipin ng Hindi ba yun yung nangyari? Ngayon yung creditor parating para gawing alipin, literally, gawing alipin yung mga anak kasi walang pambayad. And maybe, dahil sa mga desisyon mong mali sa finances mo, ang pangit ng example na binibigay mo sa mga anak mo, sa pamilya mo, tinuturuan nyo sila na mangutang. Ikaw yung nagtuturo, maybe hindi verbally, pero sa mga action mo, tinuturuan mo sila na gumawa ng maling decision sa kanilang finances. Mag-ingat po kayo. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, totoong may takot sa Diyos, hindi magbibigay ng pangit na example sa pamilya niya. Hindi pwede. Pray ka ng pray para sa pamilya mo, pero kung mali yung example, pangit yung example na binibigay mo, walang kwenta yan. Hindi yan let's say, effective sa kaligtasan ng pamilya mo. Comes yung ikalawang point. Ang ikalawang point ay, when a person lacks wisdom, they not only create problems for themselves, but also for their family. Tingnan niyo yung propeta. Tingnan niyo yung istorya niya.
Hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung ano nangyari. I know one thing. Umutang siya, hindi niya nabayaran, namatay siya kasi pwedeng mangyari yon. At ngayon, yung pamilya niya ang dapat magbayad ng pinagkautangan niya. Siya yung gumawa ng desisyon, ngayon yung pamilya yung magbabayad sa consequence. And this is something you need to also understand. Pagka kayo walang talino, ikaw yung taong hindi mautak sa mga desisyon, hindi lang ikaw yung mamomroblema. Gagawa ka rin ng problema para sa pamilya mo. For example, merong iba na pumunta sa Hong Kong, nag-abroad. Sabi nila 2 years lang daw sila rito. May plano daw sila, 2 years lang ako doon, papatayo ako ng bahay, ganito, ganyan. So, sa utak nila, nakaset yung plano nila. Very well, good. May plano ka, very good. Pero nung dumating dito, natanggal yung utak, right? Natanggal yung utak, naiwan sa Ninoy Aquino International Airport, doon. Naiwan, right? Pagdating dito, walang laman yung utak ngayon, right? And then, dito, narinig ni 30,000 Hong Kong dollar, umutang ka, magkakabahay ka. So narinig niyo yung mga ganon, narinig niyo yung mga, may mga investment na ganyan, networking, nakaangat ka dyan, ang galing, aangat ka dyan. At ikaw, paniwalang-paniwala, right? Kasi natanggal na nga yung utak, diba? So, what happens? Gagawin mo, and then magkakaproblema ngayon. Magkakaproblema. So, dahil sa nagkaproblema ka, what happens? Hindi lang ikaw apektado dyan. Pamilya mo. Kasi dati sabi mo 2 years ka lang dito. Pero dahil sa pagkakamaling nagawa mo, kailangan ka mag-stay ngayon. May utang ka, di ba? So, kailangan ka mag-stay 4 years, 6 years, 10 years. So, ngayon yung plano mo na 2 taon lang sana umalis and then makasama na uli yung mga anak mo, palakihin yung mga anak mo, ikaw yung magpapalaki sa kanila, hindi nagagana. Ngayon, iba na magpapalaki sa kanila. Mag-iiba yung takbo ng buhay. Dahil sa maling desisyon na ginawa, you need to understand na bawat desisyon mo nakakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Kayo na mga may anak, mag-ingat po kayo. Hindi lang ikaw yung dapat mong isipin. Pag umuutang ka, hindi lang ikaw yung maaapektuhan. Bakit ang tindi ng turo namin sa inyo regarding sa utang? Huwag kayong umutang, people. Huwag kayong umutang. Bakit? Kasi hindi lang ikaw maaapektuhan. Bakit? Even sa church. Sa church, sinasabi ko, listen, huwag kayong umutang sa isa't isa. Bakit? It's not about yung pera. It's just because kapag umutang kayo sa isa't isa, tapos hindi na nagkabayaran, na late ng bayad and so on, maaapektuhan na ngayon even yung relasyon nyo sa Diyos. Kasi ngayon sasabi, eto si sister hindi nagbayad sa akin. Hindi, lalapit kay pastor, kausapin mo naman, sabihin mo ba, right? Tapos hindi na pupunta sa church. So ngayon, even yung relasyon nila sa Diyos naapektuhan dahil sa maling desisyon sa pera. Gamitin niyo po yung utak ninyo. Hindi lang ikaw nilalagay mo sa alanganin kapag ka nangungutang ka. Hindi lang ikaw. Pag namatay ka, sinong sasalo dyan? You need to think. Kahit na hindi ka mamatay, alright? Kahit hindi ka mamatay, buhay ka pa, marami nang naapektuhan. So huwag kayong selfish. Okay? Huwag kayong selfish. You need to open your vision, your understanding, and see na hindi lang ikaw ang naapektuhan ng mga maling desisyon mo. Actually, even tamang desisyon. That's the good thing, di ba? Kapag ikaw naman gumagawa ng tamang desisyon, hindi lang din ikaw yung maapektuhan, pati pamilya mo. So mag-ingat po kayo. Kayo, especially kayo na may mga anak, mag-ingat kayo. Anong example binibigay nyo? Yun yung unang lesson. Pangalawang lesson ay, eto nga, nakakaapekto yan, anumang desisyon yung nakakaapekto. Kasi kung matalino ka, dire-diretso yung dire-diretso yung under mo, right? Pero kung ikaw walang wisdom, you will create problem. Hindi lang sa'yo, but also sa iyong pamilya. But let's continue reading yung istorya, okay? So alam na ninyo yung istorya nung propetang namatay, now may utang yung asawa, gagawing alipin yung mga anak. Okay, let's continue. So, Elisha said to her, "What shall I do for you?" Kasi lumapit siya kay Elisha at sinabi, Elisha, may ganitong problema. At ang sagot ni Elisha, anong gagawin ko para sa'yo? It's like sa church, Pastor, may mga problema ako, may mga utang ako.
Ah, anong kinalaman ko dyan ay? Right? Anong gagawin ko sa inyo? Ha? Paano ba mababago yung sitwasyon? Let's see. So, what shall I do for you? Tell me, sabi ni Elisha. What do you have in the... Anong meron ka sa bahay mo? She said, your maidservant, ako po, has ano daw? Has nothing in the house but a jar of oil. Tingnan nyo kung paano sumagot yung nilalang. Ganyan yung mentality ng mga pobre. Yung mga pobre, ganyan mag-isip. Okay? May problema sila, lalapit sa'yo. So, may problema ako. Okay? May problema ako sa utang, whatever. Finance, alright. Anong gagawin na? Tell me, Nay, ano pong meron kayo? Ano pong meron kayo? Ang unang sagot, I have. Walang-wala ako, Pastor. Pastor, walang-wala. But ito ay very weird kasi sabi niya, walang-wala, I have nothing in the house but a jar. Walang-wala, pera lang oil. Ano ba talaga, wala o meron? Ang gulo ng utak. The truth is, let's put yung lesson. No one can claim to have absolutely nothing. The answer to your family and financial issues lies within you. Yun yung totoo. Walang pwedeng magsabing wala akong kahit ano. Pastor, wala. Ginawa ko na po lahat. Lahat. Oh, lahat. Lumutang ka na, nakapunta ka na sa buwan. Lahat, sabi mo, ginawa mo na, di ba? Nanirahan ka na sa ilalim ng dagat. Lahat nagawa mo, sabi mo. Sometimes exaggeration yan. Yang pastor, nilapitan ko na ang lahat. Nagawa ko na ang lahat. Nasabi ko na. Paano nasabi mo na lahat? Ilang taong ka nang nabuhay sa planeta? Imposible yon. Imposible na. There is absolutely nothing na you can do. Ang solusyon ng problema lies sa loob. It's interesting na sabi ni Elisha sa kanya, ano ang nasa loob ng bahay mo? Hindi sa labas. Ang solusyon hindi nagmumula sa labas. Ang solusyon ninyo sa finances, ang solusyon ninyo sa pamilya, wala sa labas. Sometimes, may problema yung tao sa marriage, na? And then iniisip niya, pag nagbago yung asawa ko, talaga magbabago marriage namin. No. Ang tunay na pagbabago, nasa loob muna. Ikaw. May mga asawa gusto nilang baguhin yung asawa nila, sila hindi pa nagbabago. Paano posible yan? Sinasabi nila sa asawa nila, hindi, magbago ka na, lumapit ka kay Lord. Sila ang layo kay Lord. Ang solusyon nasa loob mo. Gusto mong mabago yung pamilya mo? Okay, unang magbago sa loob. Ikaw, andyan yung solusyon. Gusto mong magbago yung finances mo? Okay, ang solusyon nandyan, sa'yo. Okay? Wala yan sa trabaho, wala yan sa kulang yung sahod mo, walang tumutulong sa'yo, yung employer mo, sadista, walang ganyan, wala. It's not about this. Ang problema ay sa'yo, nasa loob. Kung ikaw makakapag-produce ng faith, makakapag-produce ng talino, makakapag-produce ng mga bagay na galing sa Diyos, magkakaroon ng solusyon. Ang solusyon nasa sa loob mo. Huwag kayong mag-expect na tutulungan kayo ng sino man sa labas. Ikaw, sa loob. Sa loob. May mga tao na laging nagre-reklamo na, ang buhay ko ganito kasi walang tumutulong sa akin. Kaya ako ganito kasi Lagi silang gustong tulungan ng mga tao. No. Ang una sa loob. Okay? Sa loob. Let's continue. Then he said, go, borrow money in Central. Oy, mali. Mali itong slide ko. Ba? Yung ba yun? Mali itong nabasa ko. Sorry. mali. Ano sabi niya? Go from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. So, ang sabi ni Elisha, okay, so ganito gawin natin, alright? Ganito gawin mo. Pay attention. Ganito gawin mo. Humingi ka ng manghiram ka ng mga jar, mga lalagyan. Walang laman eh. Dapat walang laman. Marami pero walang laman. Anong sinasabi niya? Sinasabi niya na hindi manghiram ng pera sa tao. Hindi pera pinapahingi niya. But
Sinasabi niya doon sa babae na kumuha ng mga ng mga jar na aanuhin mo yung jar na walang laman. It doesn't make any sense, isn't it? May mga tao na kapag ang ginagawa nila, kabaliktaran nito, ang hinahanap nila mga jar na may laman na. May laman. Even sa pagpunta sa church, maybe yung iba sa inyo na invite dito, sabi merong financial seminar, tinanong mo, magkakapera ba ako dyan? Naghahanap ka na ng jar na may laman. Financial seminar, makakatulong ba? Babayaran ba niyang utang ko? Bibigyan ba ako niya ng pera? Ang hinahanap nila ay jar na may laman. Ang matatanggap mo ay jar na walang laman. Bakit? Kasi may mangyayari. May gagawin tayo sa jar na yan. Okay? Pero huwag kayong maghanap ng jar na may laman. Dapat walang laman. And then sabi niya, and when you have come in, pag nakuha mo na lahat, pasok ka sa bahay mo, you shall shut the door behind you and your sons. Then, pour it into all those vessels and set aside the full ones. So sinabi niya, so ganito gawin natin. Sabi mo, may konti kang oil, di ba? Meron po. Okay. Kuha ka ng maraming jar, walang laman, wala. Mas marami, mas magandang wala. Basta walang laman. Yung mga jar na, hindi na ginagamit ng tao. Kasi kung ginagamit yung may laman. So mga jar na walang laman, yung mga jar na hindi binibigyan ng halaga, yun yung kunin mo. Kunin mo lahat, dali mo sa bahay. Pagdating nyo sa bahay, isara mo yung pintuan, ikaw at yung mga anak mo, 2 anak mo, kunin mo ngayon yung oil. Sabi mo, meron kang konti, di ba? Meron po. Kunin mo. And then ibuhos mo doon sa jar na walang ibuhos mo. Pero paano mangyayari yun? Konti lang yung oil, di ba? But doon mangyayari yung miracle. Okay? Pag-usapin natin yan mamaya. But ano ang sinabi niya rito? Bakit niya sinabi? Ba't sinabi ni Elisha na pumasok sa bahay, isara yung pintuan kasama ng mga anak, and then go ahead. Anong lesson? Very powerful lesson. Do not face your family or financial problems alone. Educate your family to help find solutions to this problem. Nasolusyonan yung problema niya, hindi mag-isa. Sinong tumulong sa kanya? Yung mga anak. I think sa lahat ng pinag-uusapan natin, isa to sa dapat tumatak sa utak mo. Marami po sa inyo gusto nyong solusyonan lahat. Kayo yung lalabas, kukuha ng jar, kayo yung papasok, kayo yung maglalagay, kayo lahat. You cannot do this. Educate yung pamilya nyo na tumulong, mag-contribute. Just because kayo ang nasa abroad does not mean kayo sasalo ng lahat. Sometimes, yan kasi yung mga dramang napapanood talaga ninyo. Buhay OFW. Galing kay Satanas yung jablong yan. Tanggalin nyo yan sa utak ninyo. Hindi porket kayo nasa abroad, kayo sasalo ng lahat. And sometimes, kayo yung nagtuturo, nagbibigay ng bad example, sabi natin kanina, di ba? Sa pamilya nyo. Kasi kada hingi nila, ikaw bigay ng bigay, kahit hindi mo kaya. Pag wala ka ng pera, kasi wala ka ng sahod, yung pera mo napupunta sa utang, anong gagawin mo? Uutang ka! Ipapadala sa kanila. Para ano? Para lang masabi sa kanila na nagpadala ka. Hindi mo kayang mag-open up at sabihin sa kanila, anak, wala akong maipapadala. O sa asawa mo, wala akong maipapadala. O sa mama mo, wala po akong kasi po may utang ako. Hindi mo kayang sabihin yun. Gusto mong pagtakpan, right? Na wala kang pera, gusto mong ipakita sa kanila na meron ka pa rin. Ano yan? Kayabangan mo. Hindi yan maganda. Akala mo yan ay kabayanihan? Hindi kabayanihan. Kayabangan yan. Ikaw ay nagiging proud to admit na hindi mo kayang solusyonan mag-isa yung problema mo. At dahil dyan, hindi po mangyayari yung miracle. Alam niyo mangyayari yan, maninigas ka. Mahihirapan ka. Kasi, sinabi nga natin, pamilya, family problem, di ba? So, sino dapat sumulusyon ng family problem? Yung buong family. Buong family. So bakit po nasa mentality ninyo, yung kaisipan na yan, simula nung nagpunta kayo rito, kayo lahat? Kayo lahat. Yung iba sa inyo, kayo nagbabayad ng tuition, ng pagkain, ng internet. Yung iba pa nga, uutang yung pamilya, ibibigay yung pangalan mo, ikaw naman, bayad lang ng bayad. Saan mo natutunan yung kabubuhan mong yan? Saan yung natutunan yan? I will tell you kung saan. Sa impyerno. Nag-aral ka siguro sa impyerno, kaya mo natutunan yan. Yan ay mga lessons na galing kay Satanas.
Hindi nyo po kayang gawin lahat mag-isa. Sa service, hindi ko kayang gawin lahat mag-isa. Kaya may mga tao dong tumutulong sa akin. Kailangan kong turuan sila. Right? Sometimes yung ginagawa nila mali. Right? So, andun ako ngayon, nayayamot, right? Kasi mali. Oh my goodness. Pero, at least natutuwa. Darating yung araw, hindi ko alam kung kailan. Paglipas ng mga panahon, magiging okay dyan. Kailan? I don't know. But at least nagtuturo ako. Pero, to be honest, kung tatanggalin ko, kung sasabihin ko sa kanila, listen, ay mali na naman kayo. Get out. Lahat kayo umalis. Anong mangyari? Hindi ko magagawa yung dapat kong gawin. So kahit na sometimes may mali doon, I need to be patient and listen. Ay. Why? Okay. But, fine. Go ahead. Yeah. Pero kailangan magturo. I need to believe na darating yung araw na makakatulong sila ng walang mistake and so, pero kailangan ko magturo. Kasi hindi ko kayang gawin mag-isa. Kaya may mga assistant sa church, hindi ko kayang gawin mag-isa. Kahit nga sa marriage, hindi ko kayang gawin mag-isa. Kaya nga may marriage, ako at yung asawa ko. May mga bagay na ako gagawa, may mga bagay na yung asawa ko gagawa. Hindi pwedeng ako lahat. Imagine, nandito ako nagtuturo sa inyo, right? Buong araw, and then sa gabi kailangan ko umuwi para maglaba, right? Magplancha, right? And then magluto, yes or no? Right? Lahat na maglinis ng bahay, ay wag na lang matulog. Huwag na lang matulog. So, meron akong task, merong task si hati, kasi hindi kayang gawin mag-isa. Sabi sa Bible, 2 are better than 1. Look at this. Dito sa kasong to, 3 sila, yung nanay at yung 2 anak, ang gumawa ng paraan. Yung mga anak, sinabi niya sa mga anak niya, kayo yung kumuha ng mga jar. Hindi pwedeng siya magdala, right? Kayo kumuha ng mga jar. Opo, nay, pumunta sila, kumuha, dinala sa loob. Siya ngayon yung naglagay ng oil. Si bawat isa may kanya-kanyang task. Turuan niyo yung pamilya niyo na maging ganyan kasi ikaw nagbubuhat ng lahat. Turuan niyo yung pamilya ninyo na minsan isang buwan, wag kayo magpadala, sabihin niyo sa buwan na to, kayo gumawa ng paraan. Especially kung may utang pa kayo. Hindi sila mamamatay. Listen, bata pa lang yung iba, yung mga anak niyo bata, turuan niyo na sila. Magbigay kayo ng magandang turo. Huwag po kayong madrama. Huwag niyong sundin yung napapanood nyo sa mga TV sa Pilipinas. Huwag makinig kayo sa sinasabi ko. Wala kayo sa drama. Wala kayo sa teleserye. Nasa tunay na buhay kayo. Hindi gumagana yung kadramahan yung yan. Na ikaw lahat, ako lahat. Kasi ako lahat. No! Turuan mo yung anak mong kumilos. Turuan mo yung pamilya mo na kumilos. Turuan mo sila. Mag-isa, hindi nyo kaya. Kayabangan tawag dyan. Kahangalan pa nga. Hindi mo kaya mag-isa. Listen, hindi mo kaya mag-isa. Pwede kang maging magaling, matalino, malakas. Regardless, hindi mo kayang mag-isa. Stop! Na subukang ayusin yung buhay ng lahat. Ikaw sumusuporta sa nanay mo, sa tatay mo, sa aso, sa pusa, sa kambing, sa lahat ng nandun. Ikaw lahat. No. This is wrong. Completely wrong. This is not right. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya mag-isa. Sabi mo sa kanya, huwag mong subukang mag-isa. Tingnan nyo yung katabi mo. Sabi mo, naintindihan mo? Tingnan mo! Tingnan nyo! Sabi mo, naintindihan mo? Kasi kapag sinubukan yung mag-isa, doon kayo papasok sa mas maraming problema. Kasi nga hindi mo kaya. Darating yung oras na mabibigatan ka, sobrang bigat. Yung iba sa inyo nakikita yan sa mukha. Nakikita sa mata. Yun yung oras na pag tinignan kitang ganun, I could see. Yung iba, ang bigat. Kasi hindi mo kaya talaga. Then papasok yung mga idea, magpakamatay kasi hindi ko na kaya. Yeah. Hindi mo na nga kaya. So bakit hindi mo turuan yung pamilya mong tulungan ka? Nahihiya kang humingi ng tulong? Yabang tawag dyan. Kasi pag hindi ko kaya, humingi ako ng tulong.
May mga bagay sa church na minsan ginagawa ko, kaya ko mag-isa. May mga bagay na hindi. So sinasabi ko, minsan may bubuhatin ako, mabigat, right? May iba na kaya ko. Pero may iba, hindi. So anong gagawin ko? Kung doon, tatawag ako, Nay, kailangan ko po ng tulong nyo. Si Nanay Corazon, matanda na, bubuhatin namin pareho. Kung sino may nasa church. Bakit? Kasi hindi ko kaya mag-isa. Kesa naman mag-isa ka nandun, tapos madaganan ka pa, patay. People, hindi natin kaya mag-isa. Don't face your family or financial problems alone. Educate your family. I think sa lahat ng salitang ginamit ko sa study, ito yon. Educate. Educate your family to help find solutions to the problems. Educate. At yung mga slides na yan, this week, ilalagay natin dun sa group ng tambayan ng mga Pinoy. Kaya dapat sumali kayo. Okay. Kaya nyo mag-isa? Kung kaya nyo, sabi nyo, Amen! Good. Alright, let's go. So, she went from him, shut the door. So, umalis yung babae, shut the door behind her and her sons, and brought the vessels to her. Who brought the vessels? So, and she poured it out. So, remember, yung mga anak yung nagdala ng mga banga, at ang trabaho naman niya ay mag-pour. You see, partnership, hindi mag-isa. Now, it came to pass when the vessels were full, kasi nangyari yung miracle, that she said to her son, bring me another vessel. Dala ka pa, isa pa. And he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. So ano nangyari? Sumunod siya ngayon. So dumating yung mga banga, dinadala yung anak, at siya, for some reason, habang nakabuhos yung konting langis na pupuno, isa pa. Isa pa. Kaya sinabi sa kanya, humingi ng marami, walang laman. Hala, isa pa. And then, nung napuno na lahat, isa pa. Nay, wala na po. Nung sinabing wala na po, anong nangyari dun sa oil? Wala na po. Tumigil din. From the moment na sinabi, wala na pong lalagyan, wala nang lalagyan, so bakit kailangan pa ng oil? Wala nang lalagyan. So natapos din yung oil. Let's understand this very well. Sabi, obedience to the Word of God is the only key to transforming your entire life. You see, yung sinabi sa kanya nung propeta, walang sense. Sinabi sa kanya, ibuhos yung oil, kakaunti lang yung oil. Pwede niyang sabihin, propeta, sabi ko sa inyo, a little oil lang meron ako, di ba? Tapos sinasabi niyo sa akin na ilagay sa maraming lalagyan. I need you to think, propeta, think. Propeta, I need you to understand. Sabi ko, ang lalagyan ko, konti lang. Okay? Tapos sabi mo, maraming banga. Tinan mo to. Calculate mo, propeta. Nakipagtalo ba siya sa propeta? Yung ba yun? Naging henyo ba siya? No. Ano lang ginawa niya? Obey. Nung sinabi ng propeta, anong ginawa? Sabi sa Biblia, so she went, pumunta na agad, umalis na agad. Hindi na nagtanong, nagdiscuss, paano mangyayari yan? Minsan sa church may mga nagsabi, pero pastor, paano? Pero pastor, pag nangyari yung pero pastor, wala na yan. Pastor, kailangan kong tulong mo. Okay, Nay, gawin nyo to, ganito, ganyan. Pero pastor, wala na po, wala na. Nay, bye-bye, go home. Walang pero. Those who have faith, they will obey. Kahit sometimes walang sense. At habang nilalagay niya, what happened? Wala, napuno na. Yung miracle nangyari. When you obey, miracles happen. That's why we need to learn to obey. Sabi mo sa tabi mo, matuto tayong sumunod. Alright, let us go. Then, she came and told the men of God. And he said, go, sell the oil. Ano daw gawin? Pay your debt. And you and your sons live on that. Wow. So ngayon, ang dami na niyang oil. Nung marami ng oil, lapit uli siya sa propeta. And then, ito na po yung nangyari. Ano pong dapat gawin? Okay. So, benta mo yung yung oil na yan, and then bayaran mo yung utang mo, and then may matitira, maraming matitira. Yun yung gamitin nyo pang simula ng buhay ninyo. Anong lesson yung naintindihan ko dyan? Sabi,
After experiencing an incredible miracle, the woman did not overlook God's presence, but instead remained committed to seeking His guidance through Elisha. So, nakita nyo, napuno yung oil, napuno yung mga lalagyan ng oil, nasolusyonan yung problema, pero anong ginawa nung babae? Tumakbo na? Sinabi niya, uy, praise God, solve na problema ko. Thank you, Lord. And then umalis na. Kung ano-ano ng mga pinagagawa. No, ang ginawa niya, lumapit pa rin kay Elisha. Even though nasa bahay niya na yung solusyon, nangyari na yung miracle, pero lumapit pa rin. Ano pong next? Ano pong next step? Anong pinapakita nito? Pinapakita nito yung espiritu ng humbleness. Kasi hindi ka pwedeng tumalikod sa Diyos. Kahit na matanggap mo yung miracle mo, yung blessing mo, kailangan kang magpatuloy humingi ng guidance ng Diyos. May mga tao na nagpupunta sa church habang may problema. From the moment matanggap yung sagot, wala na rin. Pag natanggap nila yung sagot sa kanilang mga prayer, ano nang gagawin? Hindi na namin nakikita. Minsan, ite-text ka na lang, nasa ibang bansa na. Ay, pastor, salamat nga pala. Salamat. Pagkalipas ng ilang linggo, salamat nga pala. Andito na po ako sa, ewan ko kung saan. Dahil, andito na po ako sa Pilipinas, andito na ako, may negosyo na ako, salamat nga pala. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla na lang nawawala yung tao. No. Dapat tayong magpatuloy sa presensya ng Diyos. Kahit na matanggap ninyo yung blessing ninyo, remain in the presence of God. Bakit? Kasi actually si Jesus yung nagsabi. Ano bang sabi ni Jesus? Sabi niya, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce, ano daw? And then tingnan niyo yung sinabi niya, very strong. For apart from me, you can do. Paano yan sa Tagalog? Kung malayo kayo sa akin, wala kayong magagawa. Wala. You can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Pag tayo lumayo sa Diyos, what will happen? Matutuyo tayo. So remain in the presence of God. Yung iba sa inyo ngayon, you need solution sa problema nyo. Walang problema. God will open the door for you. Amen? Pero after nyong matanggap yung miracle nyo, anong dapat nyong gawin? Huwag nang bumalik. Huwag nang bumalik. Nay, huwag ka nang bumalik. Huwag na. Natanggap mo na yung gusto mo, di ba? Huwag ka nang bumalik. Balik ka na lang pag may problema na lang uli. Ganun ba yon? Anong dapat natin gawin? No, napakilagay. Pakilagay yung verse. Tingnan nyo sinasabi ko. I'm telling you. Anong dapat nyong gawin? Remain kanino? You have to remain kay Jesus. Continue learning. Continue learning. Amen? At yun yung gagawin natin today. Because without God, we can do. Do you believe this? I believe. Stand up, please.